Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good evening po sa lahat. Ako po si Brother Nestor Dagle from CRC Calamba Outer Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pangaraw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ang ating pong debosyon ngayong umaga ay may title na Gideon Repays, Succoth and Penuel na mababasa sa Judges 8:13-17. Nang magbalik si Gideon mula sa labanan, sa pasong Heres sila nagdaan. 14. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Succoth. Tinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Succoth. At isa-isang sinulat nito. Umabot sa 77 ang kanyang naisulat. 15. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, natatandaan niyo ba nang ako ay humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi niyo sa akin na hindi niyo kami bibigyan ng pagkain hanggat hindi namin nahuhuli sina Siba at Salmona. Kahit na ay lupaypay na kami sa gutom. Bihag na namin siya ngayon. 16. Nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at sa pamagitan nito ay pinarasahan ng mga pinuno ng Succoth. 17. Pagkatapos, giniba niya ang tore ng Penuel at pinatay ang mga kalalakihan roon. Sa talatang ito, makikita natin na kung paano si Gideon ay bumalik upang panagutin ang mga taong tumangging tumulong sa kanya na nangangailangan. Pinakita nito na may mga pagkakataon ng ating mga desisyon na ang pagtulong o hindi pagtulong sa kapwa ay may kaikibat na pananagutan. Ang kwento pong ito ay nagpapakita na kahit na ang isang piniling leader ng Diyos tulad ni Gideon ay maaaring kumilos ng may paghihiganti. Kapag po tayo ay may pagkakataon na tumulong sa gawain ng Diyos o sa kapwa, hindi natin dapat ipagbalang bahala. Ang mga taga-Succoth at Penuel ay tumanggi dahil sa takot at pagdududa. Bagamat may katuwiran si Gideon sa kanyang galit, makikita rin ang tindi ng kanyang paghihiganti. Tayo po ay pinalahanan na magtiwala sa hustisya ng Diyos at umiwas sa labis na paghihiganti. At tayo rin po ay mamuno na may pananagutan dahil sa ang mga leader ay may malaking impluensya. Isa pong maling desisyon nila ay makakaapekto po sa buong komunidad. Bilang mga mananampalataya, palala po ito na maging handa tayong tumulong sa tamang panahon, lalo na kung ang ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Gaya na sinabi sa Galatia 6 verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin na mananampalataya. Ngunit kasabay nito, tinuturuan din tayo ng nasuriin ng ating puso kung ang ating mga kilos ba ay may kasamang awa, pagpapatawad at kababaang loob. Sa huli, ang hamon po sa atin ay hindi lamang gumawa ng tama, kundi gawin ito ng may tamang puso. Tanungin po natin ang ating mga sarili kung ako ba ay handang tumulong kahit na mahirap o delikado. Paano ko hinaharap ang galit? Ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Sinabi po sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Paubayan ninyo iyon galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pangaraw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malayap nating itong i-share sa ating mga kapamilya, kaibigan upang mas marami pa ang makinig at pagpala ng salita ng Panginoon. Muli magandang umaga and God bless us all.